10 taong sakripisyo, ginawang basahan, habang nagkukumahog si Elena sa maruming kusina, nagpapakasarap ang kanyang asawa sa kama ng ibang babae. Baliwang asawa ko, ikulong niyo na sa mental. Iyon ang malupit na hatol nila upang nakawin ang kanyang yaman. Ngunit akala nila ay tapos na ang asong sunod-sunuran. Rerepasuhin ni Elena ang batas ng paghihiganti. Paano siya makakawala sa hawla ng mga demonyo? Nakabayad na ako sa Dr. Anton. Bukas na bukas din, may pirma na ang pekong medical record. Opisyal ng baliwang asawa mo. At sa wakas, maipapasok na natin si Liza dito sa bahay kasama ng magiging apo ko. Sa labas ng pinto ng aklatan, natigilan ang mga daliri ni Elena. Ang mga daliring ito ay tad-tad ng mapuputlang peklat mula sa mainit na mantika at paso ng plansa, mga tahimik na saksi sa 10 taon niyang pagsisilbi sa pamilyang ito. Hawak niya ang paboritong asul na polo ng kanyang asawa, matiyagang tinatahi ang natanggal na butones dahil gusto raw itong suotin ni Anton bukas sa isang mahalagang pulong. Isang pulong na ngayon ay alam na niyang hindi para sa negosyo, kundi para sa pagtatapon sa kanya sa isang ospital ng mga wala sa sapat na pag-iisip upang kamkamin ang lupang iniwan ng kanyang mga magulang. Tila may malamig na patalim na dahan-dahang ibinaon sa kanyang dibdib. Dumulas ang asul na polo mula sa kanyang nanginginig na mga kamay at bumagsak sa sahig. Bumaon ang karayom sa kanyang hintuturo, ngunit wala siyang naramdamang hapdi sa balat. Mas kumikirot ang kanyang lalamunan na tila sinasakal ng mga salitang narinig niya. Nabingi siya sa matinding katahimikan ng kanyang sariling pagkabigla. Narinig niya ang malandi at matining na tawa ni Liza mula sa loob. Sinundan ng malambing na tinig ni Anton. Masyado na kasing nakakasakal si Elena, ma. Dinig niyang reklamo ng kanyang asawa. Ang boses ay puno ng pandidiri. Amoy sibuyas lagi pag-uwi ko. Nakakahiya nang iharap sa mga kaibigan ko. Tsaka, mas kailangan ako ni Liza ngayon dahil buntis siya. Pilit na bumalik sa kanyang alaala ang madilim na gabi. 5 taon na ang nakalilipas. Ang gabing dinugo siya sa malamig na sahig ng banyo dahil inutusan siya ni Doña Carmen na magbuhat ng mabibigat na kahon ng delata habang si Anton ay hindi man lang sumagot sa kanyang mga tawag dahil nag-iinuman kasama ang mga kaibigan. Namatay ang anak nila sa kanyang sinapupunan. At ngayon, sa halip na humingi ng tawad, ipinagdiriwang ng asawa niya ang panibagong buhay sa sinapupunan ng isang kabit. Habang pinaplano ang pagkasira ng kanyang kinabukasan, napakuyom ang mga palad ni Elena hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa laman. Sa loob ng bulsa ng kanyang lumang duster, nakatago ang isang gusot na sobrang walang pangalan na nakuha niya sa kahon ng koreo kaninang umaga. Sa loob niyon ay isang malinaw na kopya ng ultrasound ng isang sanggol na may nakasulat na pangalan ni Liza. Sino ang nagpadala nito? Sino ang nagnais na malaman niya ang malagim na katotohanan? Wala siyang sagot. Ngunit ang kapirasong papel na yon ang naging susi upang sundan niya si Anton ngayong gabi. At marinig ang lahat. Namuo ang mainit na luha sa kanyang mga mata. Unti-unting lumabo ang paningin niyang nakatitig sa sahig. Isang mabigat na patak ng luha ang kumawala at bumagsak ng tuwid sa butones na tinatahi niya kanina na ngayoy nakahandusay sa malamig na marmol. Pinulot niya ang polo at mahigpit na niyakap sa kanyang dibdib. Wala siyang inilabas na kahit anong atungal. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang kalawang na lasa ng sarili niyang dugo. Ito ang sakit na walang tinig. Ang sakit ng isang babaeng ibinigay ang lahat, ngunit kinilatis lamang bilang isang sirang kasangkapan na kailangan ng itapon. Paano nagawang sikmurain ng lalaking pinangakuan niya ng buhay na palitan siya ng ganito kadali? Saan siya nagkulang, gayong naibigay na niya, pati ang huling patak ng kanyang dignidad para sa pamilyang ito? Isang matalim na tunog ng pagpihit ng siradura ang nagpabalik sa kanya sa mapait na realidad. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintuan ng aklatan
Tumambad sa kanya ang matangkad at mataray na figura ng kanyang biyenan, si Doña Carmen, na nakasuot ng mamahaling seda. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita siyang nakaluhod sa sahig, umiiyak habang yakap ang damit ng asawa. Unti-unting umangat ang isang mapangutyang ngiti sa mga labi ng kanyang biyenan, tila nakahanap ng perpektong pagkakataon. Bakit ganyan ang mukha mo, Elena? Nababaliw ka na naman ba? Malamig at nakakakilabot na tanong ng matanda. Ang mga salita ay tumagos sa hangin tulad ng isang lason. Tila isang malamig na tubig ang ibinuhos sa buong pagkatao ni Elena nang marinig ang mapangutyang tanong ng kanyang biyenan. Sa halip na sumigaw o ipagtanggol ang sarili na magpapabilis lamang sa kanilang plano, isang kakaibang lakas ng loob ang nagtulak sa kanya na yakapin ang paratang. Kung gusto nilang maging baliw siya, ibibigay niya ang hinahanap nila. Nagsimula siyang humagulgol ng malakas, kinukusot ang kanyang buhok, at paulit-ulit na humihingi ng tawad sa kawalan habang nakatingin sa sahig. Nakita niya ang pandidiri sa mga mata ni Doña Carmen bago ito tumalikod at isinara ang pinto. Naiwan siyang nag-iisa sa dilim, ngunit may malinaw na plano sa isip. Kinaumagahan, nakita ni Elena mula sa siwang ng bintana ang kanyang biyenan na nakikipag-usap sa mga tsismosang kapitbahay sa tapat ng kanilang tarangkahan. Ang mukha ni Doña Carmen ay ginawang kawawa. May pagpunas pa ng pekeng luha gamit ang isang mamahaling panyo. Dinig na dinig ni Elena ang matinis na boses ng matanda na nagsasabing hindi na raw makatulog ang kanyang anak na si Anton dahil sa pagwawala ni Elena tuwing gabi. Ayon pa sa biyenan, may mga naririnig na raw itong mga boses at kinakausap ang mga patay. Ang mga kapitbahay naman ay napatango na lamang, puno ng awa sa pamilyang sinumpa umano ng isang sirang ulong manugang. Pinanghawakan ni Elena ang hamba ng bintana hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko, pinipigilan ang sariling lumabas at sa bunutan ang matandang sinungaling. Kinagabihan, pumasok si Anton sa kanilang silid na may dalang isang basong tubig at maliit na garapon ng gamot. Ang kanyang mukha ay maamo, ang mga mata ay nagkukunwaring puno ng pag-aalala. Umupo siya sa tabi ni Elena at hinaplos ang magulo nitong buhok. Sinabi nito na ito ay bitamina lamang upang kumalma ang kanyang isip at makatulog siya ng maayos. Ipinag-utos nito sa malambing ngunit may diin na tono na inumin niya ang gamot para sa kanyang ikabubuti. Tiningnan ni Elena ang maliit at maputing tableta sa palad ng kanyang asawa. Alam niyang hindi iyon bitamina. Sa likod ng maamong tinig ni Anton ay ang lason ng pagtataksil na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti siya ng pagkatamis-tamis, isang nangiting walang saysay at kislap. Sinubo niya ang gamot at uminom ng tubig. Ipinakitang nalunok niya ito. Kontentong tumayo si Anton at naglakad palabas ng silid nang hindi man lang siya hinahagkan. Tinitigan ni Elena ang likod ng kanyang asawa habang unti-unting sumasara ang pinto. Pilit niyang hinahanap sa hugis ng balikat nito ang lalaking nangako sa harap ng altar na mamahalin siya sa hirap at ginhawa. Ngunit wala na. Ang lalaking minahal niya ay matagal na palang patay at ang nakatayo sa kanyang harapan ay isang halimaw na nagbabalat kayo. Nang makasigurong wala na si Anton, mabilis niyang idinura ang gamot na itinago niya sa ilalim ng kanyang dila. Binalot niya ito sa isang piraso ng tissue at isiniksik sa pinakailalim ng kutsyon ng kanyang kama. Isang malamig na tanong ang gumambala sa kanyang isip. Kung ilang tableta na kaya ng pampatulog o lason na ito ang ipinakain sa kanya nitong mga nakaraang buwan. Nang hindi niya nalalaman, pagsapit ng hating gabi, nagtulog-tulugan si Elena sa malamig na bahagi ng kama. Tanging ang malalim na paghinga lamang niya ang pumapailan lang sa madilim na silid, hanggang sa marinig niya ang mabagal na pagbukas ng pinto. May isang madilim na anino ang tahimik na pumasok. Hindi ito lumapit sa kanya. Sa halip, naglakad ito patungo sa lumang kabinet
kung saan nakatago ang mga dokumento ng kanyang mga magulang. Narinig niya ang mahinang pagngit-ngit ng bisagra ng kabinet na tila hirap na hirap sa pagbukas. Bahagyang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata sa dilim at nakita ang aninong may kinakalkal sa loob. Unti-unting inilalabas ang mga papeles ng kanyang lupang minana. Ang aninong naghalongkat sa mga papeles ni Elena nang nagdaang gabi ay tila naging hudyat ng mas matinding unos. Kinaumagahan, tuluyan nang pumasok ang ahas sa loob ng kanilang tahanan. Matapang na naglakad sa sala si Liza, ang babaeng umagaw sa kanyang asawa na may bitbit na mga folder at nakasuot ng makipot na palda. Ipinakilala ito ni Anton kay Doña Carmen bilang kanyang personal na assistant na kailangang magtrabaho sa bahay dahil di umano sa maselang kalagayan nito. Isang mapagkunwaring ngiti ang isinalubong ng matanda sa kabit ng kanyang anak, habang si Elena ay nanatiling nakatayo sa gilid, tahimik na nagmamasid sa pamamlastik ng mga demonyong nasa kanyang harapan. Inutusan si Elena ng kanyang biyenan na ipagtimpla ng kape ang kanilang espesyal na bisita. Walang salitang namutawi sa mga labi ni Elena. Naglakad siya patungo sa kusina, hinahanda ang mainit na inumin habang pilit na kinakalma ang nagwawalang sikdo ng kanyang dibdib. Nang bumalik siya sa sala, maingat niyang inilapag ang porselanang tasa sa ibabaw ng lamesang salamin sa tapat ni Liza. Ngunit bago pa man niya mabitiwan ang platito, sinadya ni Liza na tabigin ang kanyang kamay. Sumaboy ang kumukulong kape at direktang tumama sa maputlang balat ng braso at mga daliri ni Elena. Isang nakakapasong hapdi ang mabilis na gumapang sa kanyang laman. Napasinghap siya sa sakit at napahawak sa kanyang namumulang kamay, habang ang nabasag na tasa ay nagkalat sa makintab na sahig. Sa halip na humingi ng paumanhin, isang matining at nag-iinarteg tili ang pinakawalan ni Liza. Umaarteng siya ang nabiktima. Mabilis na lumapit si Doña Carmen. Walang anumang pagtatanong. Isang malakas at nakakabinging sampal ang pinakawalan ng matanda na dumapo sa pisngi ni Elena. Naramdaman niya ang pagkahilo at ang pagtama ng kanyang balikat sa gilid ng sofa. Wala ka nang silbi, baog pa, at ngayon pati paglapag ng kape ay hindi mo magawa dahil sa pagkabaliw mo. Bulyaw ni Doña Carmen, ang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Dinuro nito ang mukha ni Elena na ngayon ay nakayuko sa sahig. Hindi mo ba nakikitang nagdadalang tao ang bisita natin? Isang pagkakamali pa, ipapadampot na talaga kita sa mental hospital. Isa kang malaking pabigat sa pamilyang ito. Naramdaman ni Elena ang mainit na likido na unti-unting tumulo mula sa pumutok niyang labi. Sa harap niya ay ang nakangiting mukha ni Liza, isang nangiting puno ng lason at tagumpay. Inutusan siyang linisin ang kalat gamit ang kanyang mga kamay. Lumuhod si Elena sa gitna ng mga basag na piraso ng porselana. Pinulot niya ang mga bubog isa-isa. Bawat bubog na hihiwa sa kanyang balat ay tinatanggap niya ng walang imik, ngunit sa likod ng kanyang blangkong mga mata ay nag-aapoy ang isang sumpa. Ang pisikal na sakit na ito ay walang panama sa puot, na unti-unting nagpapatigas sa kanyang puso. Linisin ninyo ang sahig hanggat gusto ninyo, isip-isip niya, dahil darating ang araw na kayo ang luluhod sa mismong basag na basong ito. Bilang parusa, pinaalis si Elena sa sala at inutusang maglinis sa madilim at maalikabok na bodega sa likod ng bahay. Ang amoy ng amag at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya. Dito itinatapon ng pamilya ni Anton ang mga bagay na wala ng halaga, tulad ng ginagawa nila sa kanya. Habang inuusog niya ang mga inaanay na kahon, may isang maliit at pamilyar na baul na gawa sa kahoy ang pumukaw sa kanyang pansin. Nakatago ito sa pinakasulok at natatakpan ng makapal na agiw. Kinabahan ang kanyang dibdib nang makilala niya ang ukit ng baul. Ito ang huling kagamitan ng kanyang namayapang ina na pilit ipinatago ni Anton dahil ayaw raw nitong makita
ang mga basurang galing sa probinsya. Nang buksan niya ang takip, sumalubong sa kanya ang amoy ng pinatuyong dahon ng laurel at lumang papel. Sa ibabaw ng mga naitagong damit ay nakapatong ang isang makapal na kwadernong nababalot ng kupas na balat. Kinuha niya ito. Ang kanyang nanginginig at pasong mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa pabalat. Ito ang aklat ng mga lihim na reseta at lutong bahay ng kanyang ina. Nang buklatin niya ang mga pahina, nakita niya ang pamilyar at maayos na sulat kamay nito. Mga formula ng sinigang, adobo, at kaldereta na minsan nang nagbigay ng nangiti sa mga taong nakatikim nito. Kasama ng mga reseta ay ang mga maiikling paalala ng kanyang ina sa gilid ng papel na nagsasabing ang tunay na sarap ay nagmumula sa pusong matatag at hindi sumusuko. Isang mainit na luha ang pumatak at sumipsip sa lumang pahina. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng muling pagkabuhay. Sa loob ng 10 taon, nakalimutan niya kung sino siya. Nakalimutan niyang siya ay anak ng isang magaling na kusinera na may sariling kakayahan na bumuhay ng tao. Sa pamamagitan ng kwadernong ito, naramdaman niyang niyakap siya ng kanyang ina mula sa kabilang buhay, nagbibigay ng sandata laban sa mga halimaw na umalipin sa kanya. Habang inililipat niya ang huling pahina, may isang maliit at naninilaw na papel ang nalaglag mula sa singit ng kwaderno. Pinulot niya ito at nakita ang isang pangalan at lumang numero ng telepono. Belen. Ang kanyang matalik na kaibigan, noong dalaga pa siya, ang kaisa-isang taong nagbabala sa kanya tungkol sa masamang ugali ni Anton, ngunit pilit niyang tinalikuran dahil sa bulag na pag-ibig. Sinamantala ni Elena ang pagkakataon habang abala sa pagtatawanan sina Doña Carmen at Liza sa sala. Lihim siyang pumasok sa silid-aklatan at kinuha ang lumang telepono doon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang bawat numero. Matagal na tumunog ang kabilang linya. Bawat segundo ay parang 1 taon ng paghihintay, hanggang sa may isang pamilyar ngunit seryosong boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang dulo. "Sino to? Matagal na naming hinihintay ang tawag mo." Natigilan si Elena. Bago pa man siya makapagsalita, narinig niya ang mabigat at nag-aalangang paghinga sa kabilang linya. Ang malamig na buhos ng ulan ng hapong iyon ay tila naghuhugas sa mga latay ng kahapon, ngunit hindi nito kayang pawiin ang sugat sa kaluluwa ni Elena. Nakatayo siya sa isang madilim na eskinita malapit sa lumang simbahan, balot ng isang manipis na kapote na pilit itinatago ang panginginig ng kanyang balikat. Tumakas siya sandali habang natutulog ang kanyang biyenan upang makipagkita sa nag-iisang taong sumagot sa kanyang tawag. Mula sa makapal na kurtina ng ulan, isang itim na payong ang mabilis na lumapit. Nang humawi ito, bumungad ang mukha ni Belen, ang matalik niyang kaibigan. Walang bakas ng panunumbat sa mga mata nito, kahit pati nalikuran siya ni Elena. 10 taon na ang nakalilipas dahil sa pagkabulag kay Anton. Nang makita ni Belen ang namumutlang mukha ni Elena, ang pumutok nitong labi at ang mapupulang lapnos sa kanyang braso dahil sa isinaboy na mainit na kape, hindi na ito nagsalita. Niyakap niya ng mahigpit si Elena. Ang tahimik na pag-iyak ni Elena ay sumabay sa walang awang pagbuhos ng kalangitan. Naramdaman ni Elena ang init at tapang na nagmumula sa kaibigan. Isang tapang na matagal na niyang nakalimutan. Sa loob ng isang maliit at tagong kainan malayo sa nayon ni Anton, inilatag ni Elena ang kanyang plano. Ipinakita niya kay Belen ang lumang kwaderno ng reseta ng kanyang ina. Ipinaliwanag niya ang malagim na plano ni Doña Carmen na ipasok siya sa mental hospital gamit ang peking medical record upang nakawin ang naiwang lupa ng kanyang mga magulang. Nakita ni Elena kung paano nag-igting ang panga ni Belen sa galit. "Hindi tayo papayag na angkinin ng mga demonyong yon ang buhay mo, Elena. Gagamitin natin ang reseta ng mama mo. May inupahan akong maliit na pwesto sa palengke ng San Isidro kahapon pa lang. Ako ang nakapangalan sa papeles, kaya walang makakaalam. Pero ikaw ang magpapatakbo.
Magsisimula tayo sa maliit at bubuuin natin ang bala mo laban sa kanila. Matapang na pahayag ni Belen habang hawak ang nanginginig na kamay ng kaibigan. Kinuha ni Belen ang isang kupas na asul na apron mula sa kanyang bag at dahan-dahang itinali ito sa likod ni Elena. Ang higpit ng pagkakatali ay tila nagdikit sa mga nadurog na piraso ng pagkatao ni Elena. Hinawakan ni Belen ang magkabilang balikat niya at tinitigan siya ng tuwid sa mga mata. Bumangon ka, lumaban ka. Hindi ka baliw, Elena. Isa kang reyna na tinanggalan ng korona. Kinaumagahan sa loob ng malaking bahay ni na Anton, kinailangan ni Elena na gampanan ang pinakamahirap na papel sa kanyang buhay. Upang makakalap ng puhunan nang hindi nagdudulot ng hinala, kailangan niyang gamitin ang pag-aakalang nawawala na siya sa sariling pag-iisip. Pumasok siya sa silid kainan habang nag-aalmusal sina Anton, Liza at Doña Carmen. Ginulo niya ang kanyang buhok at sinadya niyang ibitin ang kanyang paningin sa kawalan. Sa isang nanginginig at tila wala sa katinuang boses, nagmakaawa siya kay Anton ng pera pambili ng sariwang karne dahil may darating daw na mga bisita mula sa sementeryo na kailangan niyang ipagluto. Napasimangot si Anton dahil sa matinding pandidiri. Nagkatinginan sila ni Doña Carmen. Isang tingin na nagkumpirma sa kanilang mapanlinlang na isipan na tuluyan na ngang nasisira ang ulo ng kanyang asawa. Upang patahimikin at paalisin siya sa kanilang paningin, padabog na dumukot si Anton ng 5,000 piso sa kanyang pitaka at inihagis ito sa sahig, saktong tumama sa paanan ni Elena. Kunin mo yan at huwag kang babalik hanggat hindi lumulubog ang araw. Nakakasira ka ng sikmura. Bulyaw ni Anton habang patuloy na sinusubuan ng pagkain si Liza. Dahan-dahang lumuhod si Elena at pinulot ang mga nakakalat na pera. Sa mata nila, isa siyang kaawa-awang baliw na namumulot ng limos. Ngunit sa likod ng kanyang blangkong ekspresyon, ang kanyang puso ay nagdiriwang. Ang perang inihagis ng kanyang asawa nang may buong paghamak ang siya mismong gagamitin niya upang itayo ang pundasyon ng kanyang pagbabalik. Ilang oras ang lumipas, ang hangin sa palengke ng San Isidro ay napuno ng nakakagutom na amoy ng ginisang bawang, sibuyas at sariwang kamatis. Nakatayo si Elena sa likod ng maliit na pwesto, mabilis na hinihiwa ang mga gulay habang nagpapakulo ng maasim na sabaw ng sinigang. Bawat galaw niya sa kusina ay may himig ng paglaya. Wala ang malulupit na matang nagbabantay sa kanya. Habang hinahalo niya ang kumukulong sabaw, napansin niya mula sa gilid ng kanyang paningin ang isang pamilyar at matangkad na lalaking nakasuot ng itim na sombrero, tahimik na nagmamasid sa kanyang pwesto mula sa malayo. Nang subukan niyang titigan itong maigi, mabilis itong naglaho sa gitna ng maraming tao. Sino ang lalaking iyon at bakit tila kilala siya nito? Bago pa man niya mapag-isipan ang kaganapan, isang nakakakilabot na tinig ang bumasag sa maingay na kapaligiran ng palengke. Oh my God! Ang dumi naman dito. Sigurado ba kayong may magandang tela sa bandang dulo? Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Kusang nabitiwan ng kanyang kamay ang sandok, ngunit mabilis niya itong sinalo bago bumagsak. Kilalang-kilala niya ang malandi at matinis na boses na yon. Unti-unti niyang inangat ang kanyang paningin. Ilang hakbang na lamang mula sa kanyang pwesto ay naglalakad si Liza, nakasuot ng mamahaling damit habang nagtatakip ng ilong dahil sa amoy ng palengke. Diretsong naglalakad ang kabit patungo sa direksyon ng kanyang maliit na karinderya. Kung makikita siya ni Liza na matino at nagluluto ng maayos, masisira ang kanyang pagpapanggap. Mabubunyag ang negosyong itinatayo niya at tiyak na agad siyang ipapakaladkad sa mental hospital. Wala siyang mapagtataguan at ang mga matalas na mata ng babaeng sumira sa kanyang pamilya ay papalapit ng papalapit. Mabilis na tumakbo ang oras, ngunit para kay Elena, bawat segundo ay tila umaandar sa mabagal at nakakabinging kumpas.
Palapit ng palapit ang mga matutulis na takong ni Liza sa sementadong sahig ng palengke. Wala si Belen dahil may inaasikaso itong mga permit sa munisipyo. Kung makikita siya ng kabit ni Anton na malusog, nakatayo, at nagluluto ng maayos, masisira ang lahat. Nataranta ang kanyang mga mata sa paghahanap ng mapagtataguan. Ang maliit na pwesto ay walang pinto. Walang ibang pagpipilian, mabilis na ibinaba ni Elena ang sandok at isiniksik ang kanyang buong katawan sa ilalim ng madilim at masikip na lababo kung saan nakatago ang mga itim na sako ng uling at lumang kaldero. Pinigilan niya ang kanyang paghinga at mahigpit na tinakpan ang sariling bibig upang hindi makawala ang panginginig ng kanyang mga labi. Amoy na amoy niya ang mamahalin at matapang na pabango ni Liza nang huminto ito mismo sa harap ng kanyang pwesto. Nakita ni Elena mula sa siwang ng ponda ang makinis at mapuputing binti ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Narinig niya itong nagrereklamo sa kausap sa cellphone na napakainit daw sa palengke. At gusto na nitong umuwi sa malamig nilang kwarto, ang kwartong dating pag-aari ni Elena. "Miss, magkano po ang isang order ng sinigang?" Tanong ng isang matandang lalaking kargador, saktong nakatayo sa likuran ni Liza. Dahil sa pandidiri na madikitan ng maruming kargador, mabilis na lumayo si Liza at nagpatuloy sa paglalakad palayo sa pwesto ni Elena. Nakahinga ng maluwag si Elena nang unti-unting mawala ang amoy ng pabango nito at mapalitan ng amoy ng kanyang nilulutong sabaw. Gumapang siya palabas mula sa ilalim ng lababo. Pinunasan ang mantsa ng uling sa kanyang pisngi at hinarap ang matandang kargador nang may matamis at tapat na ngiti. Siningil niya ito ng murang halaga, sapat lamang upang makabawi sa puhunan. Nang higupin ng matanda ang unang kutsara ng sinigang na baboy na mayaman sa sampalok at gabi, nakita ni Elena ang paglaki ng mga mata nito. Walang halong pambobola, tinawag ng kargador ang kanyang mga kasamahan. Sa loob ng isang oras, na puno ng mga trabahador ang harap ng kanyang maliit na karinderya. Ang bawat pagsubo nila ay may kasamang papuri sa sarap at linamnam na tila luto ng sarili nilang ina. Ang sinigang na tinimpla gamit ang reseta ng kanyang namayapang ina ay naging tulay upang maibsan ang pagod ng mga taong ito. At habang pinapanood niya silang kumakain ng masaya, naramdaman ni Elena na naghihilom din ang sarili niyang mga sugat. Nang mag-uwian ang mga mamimili at mag-ayos siya ng pwesto, tiningnan niya ang garapon na lalagyan ng bayad. Puno ito ng mga barya at gusot na papel. Baka maliit lamang ang halaga nito para sa mga taong tulad ni Doña Carmen, ngunit para kay Elena, ito ang pinakamahalagang salapi sa mundo. Ito ang unang pagkakataon pagkatapos ng 10 taon na humawak siya ng perang pinaghirapan niya, hindi limos mula sa mapanglait na kamay ng kanyang asawa. Isang patak ng maiinit na luha ang bumagsak sa kanyang kamay. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng matinding pagmamalaki sa sarili. Buhay siya, at kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Bago siya umuwi, inipit niya ang perang kinita sa pinakasulok ng kanyang lumang sapatos upang hindi matuklasan ng kanyang biyenan. Habang nagliligpit siya ng mga basahan, isang maliit na puting sobre ang nakita niyang nakaipit sa ilalim ng lalagyan ng asin. Wala itong pangalan. Nang buksan niya, tumambad ang isang malutong na 1,000 piso at isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na mensahe. "Alam ko kung sino ka, Elena. Ipagpatuloy mo." Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lumingalinga siya sa paligid, ngunit wala siyang nakitang kaduda-dudang tao. Siya ba ang lalaking nakaitim na sombrero kanina? Kakampi ba ito o isang espiya na binayaran ni Anton? Kinagabihan, pagdating niya sa malaking bahay, agad siyang sinalubong ng nakakamatay na titig ni Doña Carmen. Sa halip na matakot, ibinalik ni Elena ang kanyang maskara ng pagkabaliw. Ngumiti siya ng maluwang at walang direksyon ng paningin,
May mga dumi pa ng uling sa kanyang damit at mukha. Amoy isda ka at pawis na pawis. Saan ka na naman nagpagalagala, babaeng siraulo? Nandidiring sigaw ng biyanan habang nagtatakip ng ilong. Dapat talaga ay pabilisin na ni Anton ang pagpapapirma sa ospital para mailigpit na kita. Tinanggap ni Elena ang pangiinsulto nang walang kahit anong pagtutol. Hayaan niyang tawagin siyang mabaho dahil hindi nila alam na ang pawis na ito ang mismong maglulubog sa kanilang imperyo. Tumalikod siya patungo sa kanyang silid, ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, isang malakas na puwersa ang humablot sa kanyang braso. Nilingon niya ang nakasimangot na mukha ni Anton. Masama ang timpla ng asawa at halatang galing sa inuman. Matalas ang tingin nito sa lumang sapatos na suot niya, kung saan nakatago ang kinita niya sa palengke. Ano yang nakasukbit sa sapatos mo? Bakit parang may nakaipit dyan? Mariing tanong ni Anton. Unti-unting bumababa ang paningin patungo sa nakatagong pera na medyo nakausli. Namilog ang mga mata ni Elena sa matinding takot. Kung makikita ni Anton ang pera, mabubunyag ang kanyang lihim at tiyak na itatapon na siya sa mental hospital sa oras din iyon. Huminto ang mundo ni Elena nang marinig ang mariing tanong ni Anton. Ang boses nito ay puno ng pagduda at ang mga mata nito ay nakatuon sa nakausling dulo ng perang pinaghirapan niya sa palengke. Alam niyang sa isang maling galaw lamang ay guguho ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Bago pa man makahawak si Anton sa kanyang sapatos, biglang binitawan ni Elena ang isang malakas at nakakakilabot na tawa. Isang tawang walang kasing pait at walang direksyon. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang ituro ang kisame habang sumisigaw tungkol sa mga itim na paru-paro na di umano ay kumakain sa kanyang mga daliri. Sinadya niyang ibagsak ang sarili sa sahig at magpagulong-gulong, saktong natakpan ng kanyang duster ang kanyang sapatos. Dahil sa sobrang pandidiri at takot na baka saktan siya ni Elena, mabilis na lumayo si Anton. Ang mukha nito ay namutla sa inis at pagkamuhing tila nakakita ng isang maruming hayop. Halika rito. Talagang tuluyan na itong nasisira. Sigaw ni Anton habang patakbong lumabas ng silid. Nang makaalis ang asawa, mabilis na inayos ni Elena ang kanyang suot at isiniksik ng maigi ang pera sa pinakaloob ng kanyang medyas. Humihingal siya. Ang kanyang puso ay kumakabog nang mas mabilis pa sa takbo ng isang kabayo. Ngunit ang tagumpay ay naramdaman niya sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Nagawa niyang lokohin ang lalaking akala ay kilala na ang bawat kahinaan niya. Kinabahan palalo si Elena nang pagkatapos ng insidenteng iyon. Opisyal nang dinala ni Anton ang lahat ng gamit ni Liza sa loob ng bahay. Hindi lamang bilang isang panauhin, kundi bilang bagong reyna ng tahanan. Sa harap mismo ni Elena, ipinag-utos ni Doña Carmen na ilipat ang lahat ng gamit ni Elena sa isang maliit at madilim na kwarto sa likod ng kusina. Ang kwartong dating imbakan ng mga basahan at gamit sa paglilinis. Dito ka na nararapat, Elena. Malamig na wika ni Doña Carmen habang itinuturo ang sira-sirang papag na may manipis na banig. Kailangan ni Liza ng malaki at komportabling silid para sa apo ko. Ikaw naman, dahil hindi ka na mapakali at laging nagwawala. Mas mabuting nandito ka malapit sa lababo para makatulong ka man lang sa paghuhugas. Walang imik na binuhat ni Elena ang kanyang iisang bayong ng damit. Pinanood niya kung paano pumasok si Liza sa kanyang dating silid. Ang silid kung saan siya nangarap na bubuo ng pamilya kasama si Anton. Nakita niya ang mapang-alipustang ngiti ni Liza habang hinahaplos nito ang kanyang tiyan na tila ba sinasadyang ipagmalaki ang tagumpay nito. Ngunit imbes na umiyak, tumalikod si Elena nang may kakaibang kapayapaan. Sa silid na yon, nakatago ang lahat ng kanyang alaala ng pagiging biktima. Ngayon, sa maliit na kwartong ito sa tabi ng kusina, sisimulan niya ang kanyang pagiging mandirigma. Lumipas ang ilang araw na puno ng pasakit.
Ginawa siyang utusan ni Liza at Doña Carmen sa sarili niyang bahay. Pinaglalaba siya ng mga mamahaling damit ng kabit at pinagluluto ng mga pagkaing hindi man lang niya matikman. Ngunit sa bawat gabi, pagkatapos ng mahabang oras ng pagpapanggap na baliw at pagtatrabaho, laging tumatakas si Elena upang pumunta sa palengke at ituloy ang kanyang lihim na karinderya sa tulong ni Belen. Ang kanyang lutong bahay ni Ina ay unti-unti nang nagiging usap-usapan sa buong San Isidro dahil sa hindi matatawarang sarap. Isang gabi, habang ang lahat ay natutulog na, dahan-dahang lumabas si Elena sa kanyang maliit na kwarto upang uminom ng tubig. Ngunit napatigil siya nang marinig ang mahinang bulungan mula sa kusina. Nakita niya si Liza na nakasuot ng manipis na damit. Tinitingnan ang sarili sa malaking salamin malapit sa lababo. Inakala ni Liza na walang nakakakita sa kanya. Kinuha nito ang isang maliit na botelya ng gamot mula sa kanyang bulsa at mabilis na uminom ng ilang tableta. Pagkatapos, humarap ang babae sa salamin at dahan-dahang itinaas ang kanyang damit. Nanlaki ang mga mata ni Elena sa likod ng pintuan. Ang tiyan ni Liza na dati ay mukhang malaki na sa loob ng ilang linggo, ay biglang lumiit nang tanggalin nito ang isang makapal na tela at foam na nakatali sa kanyang baywang, walang sanggol sa loob, walang buhay na nagpapatibay sa pagsasama nila ni Anton. Isang malaking kasinungalingan ang lahat. Isang pekong pagbubuntis ang ginamit ni Liza upang akitin si Anton at paalisin si Elena. Nanginginig ang kamay ni Elena sa halo-halong galit at tuwa. Hawak na niya ang alas na gigiba sa lahat ng plano ng pamilyang ito. Ngunit bago pa man siya makagalaw, narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Anton na papalapit sa kusina. Nagmamadaling ibinalik ni Liza ang foam sa kanyang tiyan at itinago ang gamot. Ngunit sa pagmamadali nito, nalaglag ang maliit na botelya at gumulong patungo sa direksyon ni Elena. Napatigil si Liza. Napatigil din si Anton na kakarating lang. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa maliit na botelyang huminto, saktong sa paanan ni Elena na nakatago sa dilim. Sino iyan? Ang baritono at galit na boses ni Anton ang bumasag sa katahimikan. Elena, ikaw ba yan? Lumabas si Elena mula sa anino. Hawak ang maliit na botelya ng gamot na mabilis niyang pinulot. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liza na ngayon ay puno ng takot. Alam ni Liza na nakita ni Elena ang lahat. Isang maling salita mula sa baliw na asawa at mawawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Anong hawak mo, Elena? Ibibigay mo sa akin yan. Ang boses ni Anton ay gumaralgal sa galit habang papalapit siya sa madilim na sulok ng kusina. Si Liza, na kanina lang ay tila nawalan ng kulay ang muka, ay nakatayo ng tuwid. Ang mga kamay ay nakakuyom habang pilit na inaayos ang suot na duster upang itago ang pekeng tiyan. Alam ni Liza na hawak ni Elena ang botelya ng gamot na magbubunyag sa kanyang lihim. Ngunit bago pa man mahawakan ni Anton ang kamay ni Elena, mabilis na isinubo ni Elena ang maliit na botelya sa kanyang bibig. Nanlaki ang mga mata ni Anton sa pandidiri. Nagsimulang gumawa si Elena ng mga kakaibang tunog, tila nabulunan o naglalaro, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat at walang direksyon. Kaderder! Nilunok niya! Tili ni Liza, na may halong ginhawa dahil sa pag-aakalang mawawala na ang ebidensya. Dahil sa sobrang inis at pandidiri sa baliw niyang asawa, itinulak ni Anton si Elena pabalik sa kanyang maliit na kwarto. Matulog ka na riyan! Bukas na bukas din, hinding-hindi ko nahahayaang makalabas ka pa sa lunggang yan. Bulyaw ni Anton bago padabog na isinara ang pinto. Nang makaalis ang dalawa, dahan-dahang iniluwa ni Elena ang botelya mula sa kanyang bibig. Pinunasan niya ito gamit ang dulo ng kanyang lumang duster. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa nag-aapoy na determinasyon. Tiningnan niya ang label ng gamot
Isang uri ng hormonal supplement na madalas gamitin ng mga babaeng hirap magbuntis, hindi ng mga buntis na. Ito ang unang piraso ng puzzle na bubuwag sa kasinungalingan ni Liza. Kinabukasan, isang pagkakataon ang dumating na tila ibinigay ng tadhana. Linggo noon, at tradisyon na ng pamilya ni Anton, ang dumalo sa misa sa malaking simbahan ng bayan, kasama si Doña Carmen at ang paborito nitong assistant na si Liza. Iniwan nilang mag-isa si Elena, nakakandado, mula sa labas ang pintuan ng kusina upang hindi siya makatakas. Ngunit hindi nila alam na matagal nang inihanda ni Elena ang isang lumang susi na nakuha niya sa bodega. Sa loob ng 10 taon ng paglilinis sa bahay na ito, kabisado niya ang bawat sulok, bawat tunog ng sahig, at bawat sikreto ng mga kandado. Mabilis na nakalabas si Elena sa kusina at nagtungo sa itaas, sa loob ng silid-aklatan ni Anton. Ang amoy ng mamahaling tabako at pabango ng kanyang asawa ay sumalubong sa kanya. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa, ngunit ngayon ay nagpapalabas lamang ng pait sa kanyang lalamunan. Tumayo siya sa tapat ng malaking painting sa pader. Sa likod nito ay matatagpuan ang isang maliit na vault na bakal. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inilalapit ang tenga sa malamig na ibabaw ng vault. Sinubukan niya ang petsa ng kanilang anibersaryo. Isang sampal sa kanyang mukha nang hindi ito bumukas. Sinubukan niya ang kaarawan ni Anton. Mali pa rin. Isang masakit na katotohanan ang pumasok sa kanyang isip. Sinubukan niya ang mga numero ng kaarawan ni Liza, ang mga numerong narinig niyang binanggit ni Anton habang may kausap sa telepono noong isang gabi. Narinig niya ang mahinang tunog ng mga mekanismo sa loob ng bakal na tila sumusuko sa kanyang pagpihit. Bumukas ang vault. Sa loob, tumambad ang tumpok ng mga alahas na pag-aari ng kanyang namayapang ina na ninakaw ni Doña Carmen at ang mga asul na folder na naglalaman ng mga titulo ng lupa. Mabilis niyang kinuha ang titulong nakapangalan sa kanyang mga magulang, ang lupang kinatatayuan ng kanilang mga pangarap na ngayon ay nais nilang ibenta para pambayad sa mga utang ni Anton. Ngunit may isang bagay pa ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang puting folder na may nakasulat na Elena's Medical Progress Report. Binuklat niya ito at halos hindi siya makahinga sa nabasa. Nakalagay doon ang pirma ng isang kilalang doktor. Nagpapatunay na si Elena ay may malalang kaso ng schizophrenia at kailangang manatili sa isang pasilidad ng panghabambuhay. Nakahanda na ang lahat. Ang petsa ng kanyang pagsundo ay nakatakda na sa susunod na linggo pagkatapos mismo ng malaking pagdiriwang ng fiesta. Habang binabasa ang mga kasinungalingang nakasulat sa papel, isang malakas na tunog ng pagbusina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw mula sa tapat ng bahay. Ang tunog ng paggulong ng mga gulong sa graba ay tila isang babala na maagang nakabalik ang pamilya. Nataranta si Elena. Mabilis niyang isinara ang vault at ibinalik ang painting sa tamang pwesto. Isinuksok niya ang mga titulo ng lupa at ang medical report sa loob ng kanyang duster. Mahigpit na itinatali ang mga ito sa kanyang baywang gamit ang isang piraso ng tela. Wala siyang oras para bumaba sa hagdanan. Narinig na niya ang pagpihit ng susi sa pangunahing pinto at ang matining na boses ni Doña Carmen na nagrereklamo tungkol sa init. Tumakbo si Elena patungo sa banyo ng silid-aklatan. Binuksan niya ang maliit na bintana roon na nakaharap sa likurang hardin. Ang layo nito, mula sa lupa, ay tila isang bangin para sa isang babaeng hindi kailanman nakaranas ng panganib. Ngunit ang takot na mabulok sa isang mental hospital ay mas matindi kaysa sa takot na mabalian ng buto. Dahan-dahan siyang lumabas, kumakapit sa gilid ng bintana hanggang sa madama niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Sa ibaba, nakita niya ang matutulis na dahon ng mga halaman at ang matitigas na bato. Elena, Elena, nasaan ka? Bulyaw ni Anton mula sa loob ng silid-aklatan.
Pumikit si Elena, nanalangin sa kanyang ina, at binitawan ang kanyang kapit. Ang hangin ay humampas sa kanyang mukha sa loob ng ilang saglit bago niya naramdaman ang matinding pagtama ng kanyang katawan sa mga madadamong bahagi ng hardin. Isang matalas na sakit ang gumuhit sa kanyang bukong-bukong, ngunit hindi siya tumigil. Gumapang siya patungo sa ilalim ng mga malalaking puno ng mangga. Ang mga titulo ng lupa ay nakadiin ng mahigpit sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang magaspang na papel sa kanyang balat, ang tanging alaala ng kanyang mga magulang. Sa gitna ng sakit at hirap, isang kakaibang pakiramdam ng tagumpay ang bumalot sa kanya. Hindi lamang papel ang ninakaw niya. Ninakaw niya ang kanyang sariling kapalaran mula sa mga kamay ng mga magnanakaw. Ang bawat hakbang ni Elena pabalik sa loob ng bahay ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Masakit ang kanyang bukong-bukong mula sa pagkatalon sa bintana, ngunit mas matindi ang kaba sa kanyang dibdib. Habang papasok siya sa pinto ng kusina, doon na siya sinalubong ng nag-aapoy na galit ni Doña Carmen. Hawak ng matanda ang isang tungkod at mabilis itong ihinampas sa lamesang kahoy na lumikha ng isang matalim na tunog na yumanig sa buong silid. Saan ka nanggaling, babaeng gala? Kanina ka pa hinahanap ni Anton. Bulyaw ng matanda, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Tingnan mo ang dumi ng duster mo, para kang basahan na pinulot sa kanal. Bago pa man makapagsalita si Elena, mabilis na lumapit si Doña Carmen at hinawakan siya ng mahigpit sa panga. Ang mga kuko nito ay bumaon sa balat ni Elena. Nagsimulang ilabas ng matanda ang kanyang pinakamabisang sandata, ang paggamit ng utang na loob. Ipinaalala nito kay Elena kung paano siya kinupkop ng pamilya nila noong wala na siyang matuluyan, kung paano siya pinakain at binihisan sa loob ng 10 taon. Ayon sa matanda, ang lahat ng ginagawa nila para gamutin si Elena ay dahil sa laki ng pagmamahal at pagtanaw nila ng utang na loob sa kanyang mga magulang. Kaya nararapat lamang na sumunod siya ng walang reklamo. Sa loob-loob ni Elena, gusto niyang isigaw ang katotohanan. Gusto niyang sabihing ang lahat ng tulong na yon ay bayad na ng 10 taon niyang pagiging alila ng walang sweldo. Gusto niyang sabihing ang lupang tinitirikan nila ngayon ay sa kanya. At sila ang tunay na nakikinabang. Ngunit sa halip na sumagot, pinili ni Elena ang mas mabisang paraan. Nagsimula siyang manginig. Ibinuka niya ang kanyang bibig at naglabas ng mga kakaibang ungol, kasabay ng mabilis na pagkurap ng kanyang mga mata. Nagsimula siyang sumigaw tungkol sa mga aninong nakikita niya sa kisame na di umano ay gustong kumuha sa kanya. Kinamot niya ang kanyang sariling braso hanggang sa mamula ito. Umaaktong parang isang taong tuluyan ng nilalamon ng kanyang sariling guni-guni. Dahil sa takot at pandidiri, binitawan siya ni Doña Carmen at napaatras. Tinawag nito si Anton upang makita ang pagwawala ni Elena. Pagkakita ni Anton sa kalagayan ng kanyang asawa, lalong tumibay ang kanyang paniniwala na wala ng pag-asa si Elena. Ang pagdududa niya tungkol sa kung sino ang nagbukas ng vault ay mabilis na naglaho. Sa isip niya, ang isang taong ganito na ang kalagayan ay hindi kailanman magagawa ang ganoon kailap na plano. Inisip ni Anton na baka naiwan lang talaga niyang bukas ang vault dahil sa pagmamadali kanina. Nang makaalis ang mag-ina upang magpahinga, mabilis na nag-ayos si Elena. Gamit ang perang kinita niya sa lihim na karinderya, nagtungo siya sa lungsod sa tulong ni Belen. Sa isang tagong opisina sa loob ng isang lumang gusali, hinarap ni Elena ang isang lalaking may katandaan na ngunit may matalas na paningin, si Attorney Perez, ang matagal ng abogado ng pamilya ni na Anton. Hindi alam ni Anton na matagal nang binabayaran ni Elena ang abogado gamit ang mga kinikita niya sa palengke. Ngunit higit sa pera, may hawak si Elena na mas matibay na ebidensya. Inilatag niya sa lamesa ang mga papeles na nakuha niya sa vault. Ang mga dokumentong nagpapatunay
na si Anton ay nagnanakaw ng pondo mula sa sarili nitong kumpanya at gumagamit ng mga dummy account upang itago ang mga utang nito sa pagsusugal. Attorney, alam mo ang katotohanan. Alam mong ang lupang iniwan ng mga magulang ko ay iligal nilang inilipat sa pangalan ni Anton. Diretsong wika ni Elena. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Malayo sa imahe ng baliw na ipinapakita niya sa bahay. Ngayon, meron akong ebidensya ng kanyang pagnanakaw. Maaari kitang isama sa kaso ng pakikipagsabuatan o maaari mo akong tulungan na ibalik ang lahat sa pangalan ko bago matapos ang linggong ito. Nakita ni Elena ang pagpatak ng pawis mula sa noo ng abogado. Alam ni Attorney Perez na wala siyang laban. Ang mga ebidensyang hawak ni Elena ay sapat na upang matanggalan siya ng lisensya at mabulok sa kulungan. Sa loob ng ilang oras, ang mga dokumento para sa paglilipat ng ari-arian ay muling inayos sa ilalim ng lihim na kasunduan. Habang pinapanood ni Elena ang pag-ukit ng pluma sa ibabaw ng papel, naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng timbangan ng hustisya patungo sa kanyang panig. Ang bawat pirma ay tila isang malakas na sampal pabalik sa bawat pang-aalipustang natanggap niya. Bayad na ang utang na loob ko sa kanila, attorney, bulong ni Elena habang maingat na itinatago ang mga bagong papeles sa kanyang bag. At ngayon, panahon na para sila naman ang magbayad sa akin. Bumalik si Elena sa bahay bago lumubog ang araw. Nadatnan niya si Anton at Liza na masayang nagtatawanan sa sala habang pinagpaplanuhan ang malaking handaan para sa fiesta sa susunod na linggo. Ang hindi nila alam, ang handaang yon ay hindi para sa tagumpay nila, kundi para sa kanilang huling hapunan sa loob ng bahay na hindi na sa kanila pag-aari. Habang naglalakad si Elena patungo sa kanyang madilim na silid sa kusina, isang kakaibang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang bawat latay ng kahapon ay nagiging peklat na lamang ng kanyang katatagan. Ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay para sa tamang sandali upang ihulog ang huling alas. Ang bawat patak ng pawis ni Elena sa harap ng mainit na kalan ay tila isang dalangin ng pasasalamat. Sa loob ng maliit na karinderya na tinawag nilang lutong bahay ni Ina, ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot. Dito, ang bawat hiwa ng kutsilyo sa mga sariwang gulay ay may kasamang determinasyon. Ang kanyang mga luto ay hindi lamang pagkain, ito ang kanyang paraan ng pagbawi sa kanyang dignidad. Ang mga mamimili ay dumaragsa, hindi lamang para mabusog, kundi para maranasan ang init ng pagkaing tila gawa ng isang mapagmahal na ina. Isang bagay na ipinagkait sa kanya sa loob ng bahay ni Anton. Habang nag-aayos sila ni Belen ng mga lamesa, napansin ni Elena ang pagbabago sa paligid. Ang mga kapwa niya tindera sa palengke, ang mga kargador, at maging ang mga nanay na namamalengke ay tila nagkakaisa sa pagprotekta sa kanya. Ito ang diwa ng bayanihan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Alam nilang lahat na may pinagdadaanan si Elena. At kahit hindi nila alam ang buong kwento, ang bawat ngiti at pagtangkilik nila ay nagsisilbing baluti niya laban sa kalupitan. Ngunit ang katahimikan ng kanyang pag-unlad ay biglang binasag ng isang malupit na pangyayari. Isang hapon, habang abala si Elena sa paghahanda ng mga sangkap para sa susunod na araw, isang grupo ng mga kalalakihang nakatakip ang mukha ang biglang sumalakay sa kanyang maliit na pwesto. Walang anumang babala, sinimulan nilang baligtarin ang mga lamesang kahoy. Ang malalaking kaldero na puno ng masarap na sabaw ay itinumba, na naging dahilan upang dumanak ang mainit na likido sa maputik na sahig, tila mga luha ng pag-asang biglang dinurog. Narinig ni Elena ang pagkapunit ng kanyang mga trapal at ang pagbasag ng mga pinggan na lumikha ng matitinding tunog ng pagkawasak na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Napasigaw si Belen sa takot
habang pilit na hinaharangan ang mga lalaki. Ngunit tinulak lamang siya ng mga ito. Nang matapos ang paninira, mabilis na lumayo ang mga lalaki at naglaho sa gitna ng nagkakagulong palengke. Naiwan si Elena sa gitna ng kanyang gumuhong pangarap. Ang amoy ng masarap na ulam ay napalitan ng amoy ng pagkabulok at dumi. Tiningnan ni Elena ang kanyang mga kamay. Marumi, may mga galos, at nanginginig sa matinding galit. Mabilis na lumapit ang mga kapwa-tindera upang tumulong. Ang ilan ay umiiyak para sa kanya. Ang ilan ay nagmumura sa galit. Ngunit si Elena, hindi siya umiyak. Wala ni isang patak ng luha ang kumawala sa kanyang mga mata. Sa halip, dahan-dahan siyang yumuko at sinimulang pulutin ang isang buong piraso ng pinggan na hindi nabasag. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakakilabot kaysa sa anumang sigaw. Pinunasan niya ang putik sa kanyang pisngi at nagsimulang maglinis, isang kilos na nagpapakita na hindi siya susuko. Hindi niyo ako matatapos sa ganitong paraan, bulong ni Elena sa sarili habang ang bawat pagpulot niya ng kalat ay tila paghahanda para sa isang mas matinding laban. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Elena ang isang maliit na bagay na nalaglag mula sa isa sa mga lalaki. Isa itong gintong cufflinks na may ukit na pamilyar na disenyo. Ang disenyong tanging pamilya lamang ni Anton ang nagmamay-ari. Doon ay nakumpirma niya ang kanyang hinala. Si Anton, o marahil si Doña Carmen, ay nagsisimula na ring maglaro ng madumi. Ngunit ang hindi nila alam, sa bawat pagkawasak ng kanyang pwesto, mas tumitigas ang loob ni Elena. Nawasakin din ang kanilang mundo. Matapos ang ilang oras ng paglilinis, nagpasya si Elena na sundan ang isang hinala. Hindi siya diretsyong umuwi. Sa tulong ng isa sa mga kargador na nakakita sa sasakyang ginamit ng mga lalaki, narating ni Elena ang isang liblib at madilim na eskinita sa kabilang dulo ng bayan. Isiniksik niya ang kanyang sarili sa likod ng mga lumang bariles ng langis. Pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga. Doon sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang lalaking hindi niya inaasahan. Isang lalaking hindi si Anton. Ito ay isang lalaking mas bata, mas matikas, at may mapanganib na aura. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang sumunod na lumabas mula sa anino. Si Liza. Nakita ni Elena kung paano yumakap si Liza sa lalaking iyon nang may matinding pagnanasa, malayo sa pag-aalaga at respeto na ipinapakita nito kay Anton. Narinig niya ang malandi at mapaglarong tawa ng babae habang binibilang nila ang isang tumpok ng pera. Ang perang marahil ay bayad para sa paninira sa kanyang karinderya. Hayaan mo, mahal. Dinig ni Elena na sabi ni Liza sa lalaki. Kaunti na lang at makukuha na natin ang lahat ng pera ni Anton. Pagkatapos nyon, maaari na tayong umalis at iwanan ng matanda at ang baliw niyang asawa. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Ang lahat ng paghihirap niya, ang pagtataksil ni Anton at ang pagmamalupit ni Doña Carmen ay ginagamit lamang ni Liza para sa sarili nitong pakinabang kasama ang ibang lalaki. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena sa kabila ng dilim. Hawak na niya ang pinakamalaking alas na hinding-hindi inaasahan ng sinuman. Habang naghahanda siyang umalis upang hindi mahuli, hindi sinasadyang nasagi ni Elena ang isang bakal na lata. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na eskinita. Napatigil sina Liza at ang lalaki. Mabilis na lumingon ang lalaki sa direksyon ni Elena. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumubunot ng isang bagay mula sa kanyang baywang na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sino yan? Lumabas ka! Sigaw ng lalaki habang dahan-dahang humahakbang patungo sa pinagtataguan ni Elena. Patayin mo kung sino man yan. Huwag kang mag-iiwan ng saksi. Ang boses ni Liza ay hindi na ang malambing na tinig na ginagamit niya kay Anton. Ito ay boses ng isang mamamatay tao, puno ng puot,
at takot na mabunyag ang kanyang lihim. Sa likod ng mga lumang bariles, naramdaman ni Elena ang paghinto ng kanyang sariling hininga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbibigay daan sa kanyang kinaroroonan. Ang lalaki, na may hawak na kumikinang na patalim, ay 2 hakbang na lamang ang layo. Sa gitna ng desperasyon, nakakita si Elena ng isang pagkakataon. Isang pusang ligaw ang biglang tumalon mula sa tumpok ng basura patungo sa kabilang direksyon na lumikha ng kaluskos sa mga tuyong dahon. Saglit na lumingon ang lalaki sa pinagmulan ng tunog. Sa sandaling iyon, mabilis na gumapang si Elena patungo sa mas madilim na bahagi ng eskinita. Ang kanyang katawan ay nakadikit sa malamig at malumot na pader hanggang sa makalabas siya sa kabilang dulo ng kalsada. Tumakbo siya ng walang lingolikod, hindi alintana ang kirot sa kanyang bukong-bukong o ang ulan na muling nagsisimulang pumatak. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang panunumpa. Ngayon, hindi na lamang siya biktima ng pagtataksil. Siya na ang may hawak ng katotohanang dudurog sa lahat ng kasinungalingan ni na Anton at Liza. Nakita niya ang mukha ng lalaki, ang tato sa leeg nito, at ang paraan ng pagyakap ni Liza rito. Ang impormasyong ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang ginto. Nang makarating siya sa malaking bahay, nadatnan niya ang isang kaguluhan. Nagkakagulo ang mga katulong habang si Anton ay nakatayo sa gitna ng sala, may hawak na baso ng alak at namumula ang mukha sa galit. Pagkakita sa basang-basa at tila kawawang anyo ni Elena, mabilis na lumapit ang asawa at hinablot ang kanyang buhok. "Saan ka na naman galing, ha? Kanina ka pa hinahanap ng nanay dahil may mga bisitang darating bukas." Sigaw ni Anton. Ang bawat salita ay may kasamang amoy ng alak. "Wala ka na ngang kwentang asawa. Pati ba naman ang pagpapakita rito sa bahay ay hindi mo magawa ng maayos?" Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Elena na naging dahilan upang tumama ang kanyang ulo sa dulo ng hagdanan. Nalasahan niya ang malatansong lasa ng dugo sa kanyang bibig. Ngunit sa halip na umiyak, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Anton. Sa likod ng kanyang maskara ng pagkabaliw, nakaramdam siya ng matinding awa para sa asawa. Ang lalaking ito, na akala ay nasa itaas na ng mundo, ay niloloko lamang ng babaeng pinili niyang ipaltas sa kanya. "Bakit ka tumatawa, Elena? Nababaliw ka na ba talaga?" Asik ni Anton, na tila natatakot sa kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang asawa. Nagsimulang gumawa si Elena ng mga tunog na tila batang paslit. Itinuturo ang tiyan ni Liza na kakarating lang at nagpapanggap na pagod. Sinadya ni Elena na lumapit kay Liza at haplusin ang tiyan nito ng mabilis. Naramdaman ni Elena ang matigas at hindi likas na hugis sa ilalim ng tela. Ang foam na ginagamit ni Liza upang lokohin si Anton. "Ang sanggol!" May anino sa loob. Bulong ni Elena sa isang boses na nakakakilabot. Sapat lamang upang marinig ni Liza. Nanlaki ang mga mata ni Liza sa takot. Mabilis siyang napaatras at nagkunwaring nasasaktan upang makuha ang simpatya ni Anton. "Anton, tingnan mo siya. Gusto niyang saktan ng anak natin. Sinasabi ko sa'yo, hindi na siya ligtas na manatili rito." Doon na lumabas si Doña Carmen mula sa kanyang silid. May hawak na isang puting sobre. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanirang tagumpay. Inihagis niya ang sobre sa tapat ni Elena. "Tapos na ang pagtitiis namin sa'yo, Elena. Narito na ang mga papeles mula sa ospital. Bukas, pagkatapos ng misa sa fiesta, kukunin ka na ng mga tauhan ni Dr. Santos. Doon ka na mabubulok, malayo sa amin, malayo sa yaman na kailanman ay hindi mo na makukuha," deklara ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pait at katuwaan. Nanatiling nakayuko si Elena sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang pinagmamasdan ang puting sobre. Ito na ang huling hantungan na inihanda nila para sa kanya. Ang puting damit na ipinasusuot sa kanya, isang throw-over na uniforme ng pasyente
ay nakapatong na sa upuan sa gilid. Gayunpaman, sa loob ng kanyang puso, hindi takot ang namamayani. Alam ni Elena ang isang bagay na hindi nila alam. Alam niya ang tungkol sa lalaki, sa eskinita, alam niya ang tungkol sa pekeng tiyan, at higit sa lahat, hawak na niya ang titulo ng lupang akala nila ay kanila pa. Bukas, bulong ni Elena sa sarili habang dinarama ang bawat pintig ng kanyang pusong puno ng puot. Bukas, hinding-hindi niyo malilimutan ang lasa ng aking huling luto. Isang malamig na hanging pumasok mula sa nakabukas na bintana ang yumanig sa mga kurtina ng sala. Tila isang babala na ang bagyong darating ay hindi mag-iiwan ng kahit anong nakatayo. Ang pamilyang nagtangkang itapon si Elena sa dilim ay hindi nakakaalam na siya na mismo ang dilim na lalamon sa kanila. Ang init ng kalan ay tila humahalik sa pawisang noo ni Elena, ngunit hindi niya nararamdaman ang nakapapasong singaw ng apoy. Para sa kanya, ang kusinang ito ay naging saksi ng kanyang bawat luha, bawat pasakit, at bawat panalangin hindi dininig sa loob ng 10 taon. Ngayong gabi, ang bawat hiwa ng kanyang kutsilyo sa karne at bawat pagdurog niya sa mga butil ng paminta ay may kasamang kakaibang ritual. Ito ang kanyang huling hapunan sa loob ng impyernong tinawag niyang tahanan. Inutusan siya ni Doña Carmen na ihanda ang pinakamagarbong putahe para sa fiesta bukas. Ang matanda ay nagnanais na ipagmalaki sa buong baryo ang yaman ng mga pamilyang Ortega, habang sa likod ng mga ngiti ay itatapon nila ang babaeng nagpatulodo ng pawis para sa bawat butil ng kaning kinakain nila. Siguraduhin mong masarap ang menudo at kaldereta mo, Elena. Wika ni Doña Carmen habang nakatayo sa pinto ng kusina, nagpapaypay at nagtatakip ng ilong. Ayaw kong mapahiya sa mga panauhin natin bukas. Pagkatapos ng handaan, mag-ayos ka na ng mga gamit mo. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa ng mga tauhan ni Dr. Santos sa harap ng maraming tao. Mahiya ka naman sa pamilyang ito. Hindi lumingon si Elena. Ang kanyang mga kamay ay patuloy sa paghahalo ng makapal at pulang sarsa. Opo, Mama. Masarap po ito. Hinding-hindi niyo malilimutan ang lasa ng pagkaing ito. Bulong ni Elena sa isang boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Pumasok din si Liza sa kusina. Suot ang isa sa mga mamahaling gown na binili ni Anton. Isang gown na kasing kulay ng dugo. Huminto ang babae sa tabi ni Elena at sinadyang itama ang kanyang balikat sa sugatang braso ng asawa. Kawawa ka naman, Elena. Magluluto ka buong gabi, tapos bukas doon ka na sa puting kwarto kakain. Sabi ni Anton, doon ka raw nararapat, sa lugar na tahimik kung saan hindi mo na kami magugulo. Mapang-asar na bulong ni Liza bago kumuha ng isang piraso ng hiniwang prutas at kinain ito ng may buong yabang. Pinagmasdan ni Elena ang figura ni Liza habang papalabas ito ng kusina. Ang bawat hakbang ng babae ay tila isang paalala ng lahat ng ninakaw nito sa kanya. Ngunit sa halip na sumabog ang galit ni Elena, isang nakakakilabot na himig ng uyayi ang unti-unting lumabas sa kanyang mga labi. Ito ang kantang inawit niya noong gabing nawala ang kanyang anak. Ang malungkot at dahan-dahang tono ay umalingaw-ngaw sa tahimik at madilim na kusina na nagpapatayo sa balahibo ng sinumang makakarinig. Nang sumapit ang madaling araw, tapos na ang lahat ng putahe. Nakahain na ang mga ito sa malalaking tray, nakatakip at naghihintay na lamang na ihain. Ang buong kabahayan ay natutulog na. Kampante sa pag-aakalang ang kanilang biktima ay wala ng lakas upang lumaban. Dahan-dahang lumapit si Elena sa lababo. Binuksan niya ang gripo at hinayaang dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang mga kamay na puno ng galos at paso. Tinitigan niya ang kanyang gintong singsing sa kasal. Ang singsing na naging simbolo ng kanyang pagkaalipin. Gamit ang lahat ng kanyang lakas,
Hinugot niya ito mula sa kanyang daliri. Ang bawat hibla ng kanyang balat ay tila humihiwalay sa sakit. Ngunit ang ginhawang naramdaman niya pagkatapos ay walang kasing tamis. Inihulog niya ang singsing sa gitna ng mga balat ng sibuyas at maruruming basura sa ilalim ng lababo. Hindi na siya ang Elena na handang magpakamatay para sa pag-ibig ng isang lalaking henay. Pumunta siya sa kanyang maliit na silid. Doon ay nakatupi ang puting uniforme na ibinigay ni Doña Carmen, ang uniforme ng isang pasyente sa ospital ng mga baliw. Kinuha ni Elena ang uniforme at itinapon ito sa sahig. Tinapakan ito ng paulit-ulit hanggang sa madumihan ng putik mula sa kanyang sapatos. Kinuha niya ang kanyang maliit na bayong kung saan nakatago ang mga titulo ng lupa, ang mga ebidensya laban kay Anton, at ang mga dokumentong nilagdaan ni Attorney Perez. Sa ilalim ng dilim, bago sumikat ang araw ng fiesta, isang anino ang tahimik na lumabas sa pinto sa likod ng kusina. Nang magsimulang tumilaok ang mga manok at ang sikat ng araw ay tumama sa mga bintana ng malaking bahay, ang ingay ng mga panauhin ay nagsimulang marinig sa labas. Dumating na ang mga sasakyan ng mga kamag-anak at kaibigan ng mga Ortega. Elena, gising na. Dalhin mo na ang mga pagkain sa labas. Bulyaw ni Doña Carmen habang pababa ng hagdan. Suot ang kanyang pinakamagarbong alahas. Walang sumagot. Anton, gisingin mo nga ang asawa mong tamad. Ngayon na ang oras para sa pagsundo sa kanya. Utos ng matanda sa kanyang anak. Pumunta si Anton sa kwarto sa tabi ng kusina at padabog na itinulak ang pinto. Elena, lumabas ka na riyan. Napatigil ang salita sa lalamunan ni Anton. Ang maliit na kwarto ay malinis, malamig, at tanging ang maduming puting uniforme lamang ang naiwan sa gitna ng sahig. Ang bintana ay nakabukas, hinahayaan ang sariwang hangin na pumasok sa loob ng silid na dati ay puno ng pait. Wala si Elena. Ang babaeng akala nila ay nakakulong na sa kanilang mga palad ay naglaho na parang bula. Naiwan lamang ang amoy ng masarap na pagkain sa kusina na tila isang paanyaya sa isang handaang hinding-hindi nila makakalimutan. Ang tugtog ng banda sa labas ng mansyon ng mga Ortega ay tila isang masayang kanta. Ngunit para sa sino mang nakakaalam ng katotohanan, ito ay himig ng isang lamay. Ang bakuran ay punong-puno ng mga makukulay na banderitas na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang mga lamesa ay nababalot ng mamahaling telang satin at ang mga pinggang porselana ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Ito ang rurok ng pagyayabang ni Doña Carmen, ang kapistahan na magpapatunay sa buong bayan na sila pa rin ang pinakamakapangyarihan. Sa gitna ng tawanan at kwentuhan ng mga panauhin, nakatayo si Doña Carmen sa harap ng maraming tao, suot ang kanyang pinakamagarbong hikaw at kwintas. Hawak niya ang isang baso ng kristal, bawat galaw niya ay may kasamang plastik ng ngiti na tila isang maskarang pilit na idinikit sa kanyang mukha. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Wika ng matanda sa isang boses na punong-puno ng pagpapakitang tao. Gusto ko sanang ipakilala sa inyo ang bago kong katuwang sa bahay, si Liza. Napakalaking tulong niya, lalo na't alam niyo naman ang kinakaharap naming pagsubok sa asawa ni Anton. Napakahirap mag-alaga ng isang taong tuluyan nang nawala sa katinuan. Ngunit tinitiis namin ang lahat dahil sa pagmamahal. Narinig ni Anton ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay. Ang mga tsismis ay tila mga lason na kumakalat sa hangin. Kawawa naman ang mga Ortega, sabi ng isang matandang babae habang humihigop ng sabaw. Biruin mo, 10 taon nilang inalagaan ang baliw na si Elena. Tapos heto, at kailangan na talagang ilayo para sa kaligtasan ng lahat. Ang bawat salitang ito ay tila isang saksak sa dangal ni Elena. Ngunit ang mga taong kumakain ng masarap na menudo at kalderetang niluto niya kagabi ay walang kamalay-malay sa sakripisyong ibinuhos niya sa bawat putahe. Sa kabilang dako, hindi mapakali si Anton.
Bagamat nakangiti siya habang kausap ang mga kasosyo sa negosyo, ang kanyang mga mata ay panakaw na tumitingin sa pintuan ng kusina. Nasaan ang babaeng yon? Bulong niya kay Liza. Hindi natin pwedeng hayaang mawala siya bago dumating ang ambulansya. Huwag kang mag-alala, Anton. Sagot ni Liza na may kasamang malanding haplos sa braso ng lalaki. Saan naman pupunta ang isang baliw na walang pera at walang matuluyan? Siguradong nagtatago lang yon sa bodega. Hayaan mo silang mabusog sa luto niya bago natin siya tuluyang iligpit. Eksaktong 3:00 ng hapon, ang tunog ng isang malakas na makina ng sasakyan ang bumasag sa katuwaan ng pista. Isang puting ambulansya na may tatak ng Santos Mental Asylum ang dahan-dahang pumasok sa malawak na tarangkahan ng mansyon. Ang mga puting ilaw nito ay tila mga matang naghahanap ng biktima. Nanahimik ang mga panauhin. Ang kaba ay unti-unting lumaganap sa paligid. Lumabas ang 2 matitipunong lalaki na nakasuot ng unipormeng puti. May dalang tupi-tuping higaan at mga tali. Lumapit si Doña Carmen sa kanila. Ang muka ay puno ng pekeng pighati. Nasa loob siya, sa silid sa tabi ng kusina. Pakibilisan lang po ang pagkuha sa kanya. Ayaw naming magkaroon ng malaking gulo sa harap ng mga bisita. Naglakad ang mga tauhan patungo sa likod ng bahay, kasunod sina Anton at Liza na tila mga buwitreng naghihintay sa kanilang huling pagkakataon. Ngunit nang itulak nila ang pinto ng maliit na silid ni Elena, muli silang sinalubong ng katahimikan. Walang Elena. Ang tanging naroon ay ang maduming puting duster na iniwan niya sa gitna ng sahig, tila isang balat ng ahas na itinapon na. Nasaan siya? Bulyaw ni Doña Carmen. Ang maskara ng pagiging banal ay unti-unti nang natatanggal. Hanapin niyo siya sa buong bahay. Ngayon din. Nagsimulang magkagulo ang mga katulong. Ang mga panauhin sa labas ay nagsimulang magbulungan ng mas malakas. Ang takot at tensyon ay naging mas matapang kaysa sa amoy ng mga putaheng nakahain. Ngunit sa gitna ng kalituhan, ang lahat ay napalingon sa pangunahing hagdanan ng mansyon. Doon ang tunog ng matitigas na yabag ng got sapatos ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Hindi ito ang mabagal at walang direksyong lakad ng isang baliw. Ito ay isang mabilis, matatag, at may awtoridad na tunog na tila bawat tapak ay nagpapayanig sa pundasyon ng bahay. Isang figura ng babae ang dahan-dahang lumabas mula sa anino ng 2 palapag. Nakasuot siya ng isang ranger na pulang bestida na kasing kulay ng apoy. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga labi ay pinahiran ng matingkad na pulang lipstick. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha at takot, ay nagniningning ngayon sa talino at puot. Tumigil ang boses ni Doña Carmen. Ang basong hawak ni Anton ay muntik ng malaglag. Si Liza ay napahawak ng mahigpit sa kanyang pekeng tiyan. Ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manginig. Si Elena, ang babaeng akala nila ay nakakulong na sa kadiliman, ay nakatayo ngayon sa tuktok ng hagdanan. Tinitingnan silang lahat mula sa itaas. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na sampal sa lahat ng naroon. Ang reyna ay nagbalik at hindi siya narito para makiusap. Itinaas ni Elena ang kanyang kamay na may hawak na isang puting folder. Ang kanyang nangiti ay hindi ang nangiti ng isang baliw, kundi ang nangiti ng isang taong nakahanda ng sunugin ang lahat. Bakit kayo nakatigil? Ang malamig at malakas na boses ni Elena ay gumapang sa buong mansyon na nagpatahimik maging sa banda sa labas. Hindi ba't ito ang pistang inihanda ninyo para sa akin? Simulan na natin ang tunay na palabas. Ang bawat hakbang ni Elena, pababa ng engrandeng hagdanan, ay tila isang hatol ng kamatayan para sa katahimikan ng mansyon. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na marmol ay mabilis na pumatay sa ingay ng mga kubyertos at tawanan ng mga panauhin. Nakatitig ang lahat, mga kamag-anak, mga kasosyo sa negosyo, at ang mga taong kanina lang ay pinag-uusapan ang kanyang pagkabaliw.
Ngunit ang babaeng nasa harap nila ngayon ay hindi ang dungis-dungis na Elenang madalas nilang makitang tulala sa hardin. Ang Elenang ito ay nag-aapoy sa ganda at bagsik. Elena, anong kabalastugan ito? Bumalik ka sa kwarto mo. Ang nanginginig na sigaw ni Anton habang pilit na itinatago ang takot sa kanyang boses. Lumingon siya sa mga tauhan ng asylum na nakatayo sa gilid. Ano pang hinihintay ninyo? Kunin nyo na siya. Nakikita nyo namang nagwawala na siya. Lulunsad na sana ang mga lalaking nakaputi nang itaas ni Elena ang kanyang kamay. Isang dahan-dahan ngunit mapang-utos na kumpas na nagpatigil maging sa hangin. Huwag ninyong susubukang hawakan ako kung ayaw ninyong mabulok sa kulungan kasama ng pamilyang ito. Malamig niyang wika, ang boses ay sapat na malakas upang umabot sa pinakamalayong lamesa sa bakuran. Humarap si Elena sa mga panauhin, isang mapait ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pasensya na kayo kung naantala ang inyong pagkain. Gusto ko lang siguraduhin na bago ako ilibing ng buhay sa mental hospital, ay malaman ninyo ang tunay na dahilan ng pagdiriwang na ito. Hindi ito pista para sa pasasalamat. Ito ay pista para sa pagnanakaw. Magsinungaling ka. Hanggat gusto mo, Elena. Baliw ka. May papeles kaming nagpapatunay niyan. Bulyaw ni Doña Carmen, ang kanyang muka ay kasing pula na ng pulang bestida ni Elena sa tindi ng galit at takot. Binuksan ni Elena ang folder na hawak niya. Kinuha niya ang isang piraso ng papel at itinaas ito upang makita ng lahat. Ang papeles na sinasabi mo, Mama, ay kasing peke ng pagmamahal mo sa akin. Narito ang orihinal na titulo ng lupang ito. Ang lupang pag-aari ng aking mga magulang na pilit ninyong inilipat sa pangalan ni Anton habang pinapainom niyo ako ng mga pampatulog na halos pumatay sa akin. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga bisita. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Ang mga mata ay palipat-lipat mula kay Elena patungo sa namumutlang si Anton. Ngunit hindi pa doon nagtatapos si Elena. Lumingon siya kay Liza na ngayon ay nakatago sa likod ni Anton. Hawak-hawak ang kanyang tiyan nang may panginginig. At ikaw, Liza, ang magiging tagapagmana ng mga Ortega, wika ni Elena habang dahan-dahang lumalapit sa dalawa. Kamusta naman ang pakiramdam ng magdala ng isang kasinungalingan sa loob ng iyong duster? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Anton, tulungan mo ako. Sinasaktan niya ang baby natin. Paiyak na sumbong ni Liza, isang acting na dati ay sapat na upang saktan ni Anton si Elena. Ngunit bago pa makagalaw si Anton, mabilis na dinukot ni Elena ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang bestida. Pinindot niya ang isang button at idinikit ito sa mikropono ng banda na nasa malapit. Ang buong mansyon ay nabalot ng isang malinaw at nakakakilabot na audio recording. Narinig ng lahat ang boses ni Liza, hindi ang malambing na boses nito, kundi ang boses na puno ng kalandian habang kausap ang isang lalaki. Huwag kang mag-alala, mahal. Kaunti na lang at makukuha na natin ang lahat ng pera ni Anton. Pagkatapos nyon, maaari na tayong umalis at iwanan ng matanda at ang baliw niyang asawa. Itong foam na nakatali sa tiyan ko, nakakangalay na. Pero sulit naman. Ang katahimikan sa paligid ay naging nakakabingi. Ang boses na yon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng pista. Napabitaw si Anton sa braso ni Liza, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding pagkabigla at hapdi. Tiningnan niya ang tiyan ni Liza, ang tiyang inaakala niyang kinalalagyan ng kanyang pangarap. Liza, anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Anton. Hindi yan totoo, edited yan. Gawa-gawa lang yan ng baliw na yan. Sigaw ni Liza, ngunit ang kanyang panginginig ay sapat na upang kumpirmahin ang lahat. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ni Elena ang dulo ng duster ni Liza at hinila ito ng malakas. Isang makapal na tela at foam na may hugis ng tiyan ang nalaglag sa sahig.
Tumalbog-talbog ito sa harap ng mga sapatos ni Anton bago huminto sa gitna ng maraming tao. Ang mga hiyaw ng pandidiri at pagkagulat mula sa mga bisita ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Si Liza ay napaluhod sa hiya, pilit na itinatago ang kanyang mukha. Si Doña Carmen naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. 10 taon akong nagsilbi sa inyo bilang basahan, wika ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon sa pinagsamang pait at tagumpay. 10 taon ninyong kinuha ang lahat sa akin. Ang aking anak, ang aking ari-arian, at ang aking dangal. Ngunit ngayon, sa harap ng lahat ng taong niloko ninyo, ibinabalik ko sa inyo ang lahat ng dumi na ibinato ninyo sa akin. Tumalikod si Elena at tumingin sa malaking tarangkahan ng mansyon. Isang tunog ng paparating na mga sasakyan ng pulis ang nagsimulang umalingaw-ngaw. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang maglaro sa mga pader ng mansyon. Hindi ambulansya ang susundo sa akin ngayong araw, bulong ni Elena habang nakatitig sa gumuhong mukha ni Anton. Dahil ang mga rehas na inihanda ninyo para sa akin ay sa inyo pala nakalaan. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang lumabas mula sa mga bisita. Si Dr. Santos, ang doktor na binayaran ni Doña Carmen. Ngunit hindi siya narito para hulihin si Elena. Nakasunod sa kanya ang mga pulis at ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagsisisi at takot. Ang bakuran ng mansyon na kanina lamang ay puno ng masayang tugtugan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan na sinundan ng bulong-bulungan ng daan-daang panauhin. Ang mga asul at pulang ilaw mula sa sasakyan ng pulis ay humahampas sa mga haligi ng mansyon, tila mga mapanuring mata na naglalantad sa bawat lamat ng pamilyang Ortega. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Elena. Matuwid, matatag, at walang bakas ng takot. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang watawat ng tagumpay sa gitna ng gumuguhong kaharian. Lumapit si Dr. Santos sa mga pulis. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang itinuturo si Doña Carmen. Sila ang nag-utos sa akin. Binayaran ako ni Doña Carmen para gumawa ng pekeng medical record ni Elena. Tinakot nila ako na sisirain ang lisensya ko kung hindi ako susunod. Patawarin niyo ako. Heto ang lahat ng ebidensya ng mga transaksyon namin. Ang nangangatal na pag-amin ng doktor na bumasag sa huling depensa ng matanda. Mandaraya ka. Sinungaling. Ang nagwawalang sigaw ni Doña Carmen. Nawala na ang imahe ng marangal na matanda. Ang kanyang buhok ay nagulo. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila naging mga kadena na nagpapabigat sa kanyang paghinga. Sinubukan niyang sugurin si Elena, ngunit mabilis siyang nahawakan ng 2 babaeng pulis. Ang tunog ng mga posas na nag-uumpugan ay umalingaw-ngaw sa paligid, isang tunog na nagpatahimik sa lahat. Hindi niyo ako pwedeng ipakulong. Akin ang bahay na ito. Akin ang lupang ito. Hindi na, Mama. Ang malamig na sagot ni Elena. Ang boses ay puno ng pait na naging kapangyarihan. Ang lupang sinasabi mo ay naibalik na sa pangalan ko sa tulong ni Attorney Perez. At ang mansyong ito? Dahil sa mga utang ni Anton, sa sugal at pagnanakaw niya sa sarili niyang kumpanya, naisanla na ito at ngayon ay nasa ilalim na ng aking pangangalaga. Kayo ang walang tirahan ngayon, hindi ako. Nilingon ni Elena si Anton na nakatayo sa tabi ng nalaglag na foam mula sa tiyan ni Liza. Ang kanyang asawa ay tila isang rebultong gumuho, walang kibo, ang mga mata ay bakante, at ang buong pagkatao ay durog sa kahihiyan. Tumingin si Anton kay Liza na ngayon ay pilit na kumakawala sa mga pulis habang sumisigaw ng mga mura. Anton, mahal, makinig ka. Hindi totoo ang recording na yan. Pagmamakaawa ni Liza, ngunit ang kanyang mga mata ay panakaw na tumitingin sa labas. Tila naghahanap ng paraan para tumakas patungo sa kanyang tunay na mangingibig. Tama na, Liza. Ang mahinang tugon ni Anton. Ang boses ay gumaralgal sa hapdi. 10 taon kong binaliwala.
Ang babaeng nagmahal sa akin nang gatunay para sa isang tulad mo. Isang malaking kasinungalingan ang lahat. Hindi nakatiis ang mga kapitbahay na dati ay naniwala sa mga tsismis ni Doña Carmen. Ang kakapal ng mukha niyo. Sigaw ng isang matandang babae mula sa hanay ng mga bisita. Pinakain at pinagsilbihan kayo ni Elena. Tapos gaganito niyo lang siya? Mga tampalasan. Ang mga panauhin na kanina lang ay masayang kumakain ay nagsimulang mag-alisan. Ang ilan ay nagtatapon ng mga napkin at pagkain sa direksyon ni na Anton bilang tanda ng kanilang matinding pagkamuhi. Habang inaakay ng mga pulis si Doña Carmen at Liza patungo sa presinto, tumigil ang matanda sa harap ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit sa kabila ng pagkatalo. Akala mo ba ay tapos na ito? Kahit mabulok ako sa kulungan, hinding-hindi mo mararanasan ang kapayapaan. Bahagyang yumuko si Elena at bumulong sa tenga ng kanyang biyenan, sapat lamang para marinig nito. Ang kapayapaan ay naramdaman ko na noong gabing ihulog ko ang singsing ko sa basura, Mama. Ngayon, panoorin niyo kung paano ko itatayo ang buhay ko mula sa abo ng inyong kasamaan. Ang tanging matitira sa inyo ay ang amoy ng panis na pagkaing iniwan niyo sa akin. Naiwan si Anton sa gitna ng bakuran, mag-isa sa ilalim ng unti-unting dumidilim na langit. Lumapit si Elena sa kanya, hindi para manakit, kundi para ibigay ang huling hatol. Nawala ang lahat sa iyo, Anton. Ang yaman mo, ang kabit mo, at ang anak na akala mo ay magpapatuloy ng iyong pangalan. Ngunit ang pinakamalaking nawala sa iyo ay ang huling pagkakataon na maging isang mabuting tao. Elena, patawarin mo ako. Pakiusap, huwag mo kaming itapon sa kalsada. Ang pagmamakaawa ni Anton habang lumuluhod sa harap ng kanyang asawa, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa sementong nilinis ni Elena gabi-gabi sa loob ng 10 taon. Tiningnan siya ni Elena nang may halong awa at pandidiri. Ang kapatawaran ay hindi ibinibigay sa mga taong humihingi lamang nito dahil sila ay nahuli na. Ang kapatawaran ay pinaghihirapan at sa ngayon, wala kang kahit anong maibabayad. Tumalikod si Elena at naglakad patungo sa tarangkahan kung saan naghihintay si Belen sa loob ng isang sasakyan. Hindi niya lumingon, hindi niya tiningnan ang mansyong naging kulungan niya. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapagaan sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay lasa ng kalayaan. Sa likod niya, ang palasyo ng mga Ortega ay tuluyan ng gumuho. Naiwan ang isang lalaking humihagulgol sa gitna ng ulan. Yakap ang isang foam na sumisimbolo sa kanyang sariling pagkakamali. Ang mga ilaw ng mansyon ay unti-unting namatay, tila nakikiramay sa pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Si Elena ay hindi na ang tagapaglaba, hindi na ang tagaluto, at hindi na ang baliw na asawa. Siya na ang nagmamay-ari ng kanyang bukas. Lumipas ang 1 taon na tila isang mabilis na pag-agos ng tubig sa ilog, tinatangay ang mga alaala ng hapdi at dumi ng nakaraan. Ang palengke ng San Isidro, na dati ay saksi sa pagtatago ni Elena, ay isa na ngayong masiglang saksi sa kanyang tagumpay. Sa gitna ng bayan, nakatayo ang isang engrandeng gusali na may malaking karatula. Lutong bahay ni Ina. Hindi na lamang ito isang maliit na pwesto. Ito ay naging simbolo ng pag-asa para sa lahat ng mga babaeng inabuso at binaliwala. Sa loob ng kusina, hindi na amoy aamag at luma ang paligid. Amoy sariwang sangkap, mamahaling rekado, at pagmamahal ang bawat sulok. Nakasuot si Elena ng isang malinis na puting chef's jacket. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga kilos ay puno ng kapanatagan. Wala na ang mga pasong dulot ng kawalang ingat. Ang kanyang mga kamay ay matatag na humahawak sa bawat kasangkapan. Sa tabi niya, si Belen ay masayang nakikipag-usap sa mga supplier. Ang kanilang pagkakaibigan
ay naging pundasyon ng negosyong hindi matitibag ng kahit anong bagyo. Isang hapon, habang nag-aayos si Elena ng mga huling putahe para sa gabing iyon, napansin niya ang isang lalaki sa labas ng malaking salaming bintana ng restaurant. Ang lalaki ay nakasuot ng kupas at punit-punit na t-shirt. Ang kanyang balat ay nasunog na ng sikat ng araw at ang kanyang pangangatawan ay tila isang balangkas na lamang ng dati niyang kinalalagyan, si Anton. Nakatayo si Anton sa gitna ng ulan, ang kanyang mga kamay ay nakayukom habang nakatitig sa maningning na loob ng restaurant. Siya ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang kargador sa palengke. Tumatanggap ng barya para sa bawat mabigat na binuhat. Ang mismong trabahong dati ay minamaliit niya. Wala na ang kanyang kotse, wala na ang kanyang mansyon, at wala na ang kanyang dangal. Si Doña Carmen ay nasa loob pa rin ng kulungan. Iniwan ng lahat ng mga kaibigang dati ay pinapakain niya, habang si Liza ay matagal nang naglaho kasama ang kanyang tunay na mangingibig matapos makuha ang huling sentimo mula kay Anton. Dahan-dahang lumabas si Elena mula sa pinto. Ang lamig ng hangin ay hindi na nagpapaninigas sa kanyang kalamnan. Huminto siya ilang hakbang mula kay Anton. Hindi galit ang nasa kanyang mga mata, kundi isang malalim at malamig na awa. Isang awang mas masakit tanggapin kaysa sa anumang sampal. Elena, ang paos at nanginginig na boses ni Anton. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nawala ang lahat sa akin. Gutom na ako, Elena. Wala akong matuluyan. Pakiusap. Kahit bilang utusan mo na lang sa kusina, tanggapin mo ako. Tumingin si Elena sa mga kamay ni Anton na nanginginig sa lamig. Naalala niya ang 10 taon na siya ang nasa posisyon nito. Ang 10 taon na siya ang nagmamakaawa para sa kaunting atensyon at respeto. Tinapon mo ang ginto, Anton, para lamang mamulot ng mga bato sa kalsada. Ang panimula ni Elena, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang pinal na hatol. Ngayong hawak mo na ang mga batong pinili mo, huwag kang dumaing kung ito ay matigas at malamig. Ang kapatawaran ay ibinigay ko na sa iyo nung araw na iniwan ko ang bahay na yon, hindi dahil nararapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang amoy mo sa aking pagkatao. Pero Elena, asawa mo pa rin ako. Ang asawa mo ay namatay na sa gabing binalak ninyong ipakulong ako sa mental hospital. Putol ni Elena sa kanyang sasabihin. Ang Elenang nasa harap mo ngayon ay hindi na pag-aari ng sinuman. Siya na ang nagmamay-ari ng kanyang sarili. Ang pinto ng restaurant na ito ay bukas para sa mga nagugutom, ngunit ang pinto ng buhay ko ay sarado na para sa mga tulad mo. Kumuha si Elena ng isang supot ng pagkain mula sa loob at iniabot ito kay Anton. Hindi bilang asawa, kundi bilang isang taong may malasakit sa kapwa. Kumain ka, at pagkatapos ay umalis ka na. Huwag mo nang susubukang bumalik pa rito. Ang bawat sentimong kinikita ko ngayon ay para sa pagbuo ng mga pangarap, hindi para sa pagtatapal sa mga pagkakamaling ikaw mismo ang gumawa. Tumalikod si Elena at naglakad pabalik sa loob ng kanyang maliit na imperyo. Narinig niya ang mahinang paghagulgol ni Anton sa labas, ang tunog ng isang lalaking tuluyan nang nilamon ng kanyang sariling karma. Ngunit hindi na lumingon si Elena. Ang bawat hakbang niya patungo sa kanyang kusina ay tila isang pag-akyat sa langit ng kanyang sariling tagumpay. Pagsapit ng gabi, ang restaurant ay napuno ng tawanan, musika, at ang tunog ng mga kubyertos na nag-uumpugan. Sa gitna ng katuwaan, itinaas ni Elena ang isang baso ng sariwang juice patungo kay Belen. Ang kanyang muka ay maliwanag, ang kanyang puso ay magaan. Ang mga sugat ng kahapon ay naging mga peklat na lamang ng kanyang katapangan. Hindi lamang siya nakabangon, siya ay lumipad ng mas mataas kaysa sa inakala ng sinuman. Ang lutong bahay ni Ina ay hindi lamang naging sikat dahil sa sarap ng pagkain, kundi dahil sa kwento ng babaeng nagluto nito
Isang babaeng minsan nang tinawag na baliw, ngunit napatunayang ang tunay na kabaliwan ay ang manatili sa isang lugar na hindi ka pinahahalagahan. Ang dapit hapon sa dalampasigan ng Batangas ay naglalabas ng mga kulay na tila isang obra maestra ng tadhana. Mga guhit ng kahel, lila, at ginto na dahan-dahang humahalik sa asul na karagatan. Nakatayo si Elena sa balkonahe ng kanyang bagong bahay, malayo sa mansyong naging hawla niya sa loob ng 10 taon. Hawak niya ang isang baso ng mainit na tsa, at sa pagkakataong ito, walang nanginginig sa kanyang mga daliri. Ang hanging amoy dagat ay humahaplos sa kanyang mukha, tila isang mahinhin na paalala na ang bawat bagyo ay may hangganan. Tiningnan ni Elena ang kanyang mga palad, ang mga peklat mula sa mainit na mantika, at ang mga paso mula sa plansa ay naging mapuputing guhit na lamang sa kanyang balat. Hindi na niya ito ikinahiya. Para sa kanya, ang mga ito ay mga medalya ng isang digmaang hinding-hindi niya sinukuan. Ang bawat sugat ay may kwento ng pagtitiis, ngunit ang bawat peklat ay may kwento ng paggaling. Sa kanyang isip, naglakbay ang kanyang gunita sa mga taong naging bahagi ng kanyang paghihirap. Nabalitaan niya mula kay Belen na si Doña Carmen ay tuluyan ng nanghina sa loob ng bilangguan. Ang babaeng dati ay balot ng seda at ginto ay nakasuot na ngayon ng kupas na unipormeng kahel, naghihintay ng mga bisitang hindi kailanman dumarating. Ang irony ng tadhana ay mas matalas pa sa kutsilyo. Ginusto nitong ikulong si Elena sa isang puting kwarto ng mga baliw, ngunit ang sarili nitong kasamaan ang nagdala sa kanya sa likod ng mga rehas ng katarungan. Wala na ang kanyang kapangyarihan, wala na ang kanyang tinig na dati ay nagpapayanig sa puso ni Elena. Ngayon, ang tanging naririnig na lang ni Doña Carmen ay ang eko ng kanyang sariling pagsisisi sa loob ng malamig na selda. Si Liza naman ay naging isang babala sa mga taong naniniwala na ang kasinungalingan ay maaaring magtayo ng isang matibay na pundasyon. Matapos siyang iwanan ng kanyang mangingibig at tangayin ang lahat ng perang ninakaw niya, nabalitaan na lamang na palipat-lipat siya ng tirahan sa mga squatter area, pilit na nagtatago sa mga taong pinagkakautangan niya. Ang ganda na ginamit niyang sandata ay unti-unti nang nilalanta ng hirap at takot. At si Anton, ang lalaking minsan ay naging mundo ni Elena. Ang huling balita niya ay madalas itong makitang nakaupo sa tapat ng sarado ng mansyon ng mga Ortega, tinititigan ang mga pader na dati ay saksi sa kanyang pagtataksil. Siya ay naging isang buhay na bangkay, isang lalaking may hininga, ngunit wala ng kaluluwa. Ang bawat sentimong kinikita niya sa pagkakargador ay napupunta lamang sa panandaliang lunas para sa kanyang gutom, ngunit ang gutom ng kanyang puso para sa kapatawaran ay mananatiling walang hanggan. Elena, handa na ang hapunan. Ang malambing na tawag ni Belen mula sa loob ng bahay. Pumasok si Elena at nakita ang isang lamesang puno ng mga pagkaing simple, ngunit puno ng linamnam. Mayroon ding 2 batang babae roon, mga batang nailigtas ni Elena mula sa kalsada. At ngayon ay pinag-aaral niya. Dito niya nahanap ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito tungkol sa dugo o sa pangalang dala mo. Ito ay tungkol sa mga taong handang tumayo sa tabi mo sa gitna ng ulan at handang pagsaluhan ang bawat butil ng kanin ng may katapatan. Napagtanto ni Elena na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ang pagpapatawad ay ang pagbitiw sa bigat ng galit upang makalakad ka ng matuwid patungo sa iyong hinaharap. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat silang mapatawad, kundi dahil karapat-dapat siyang magkaroon ng kapayapaan. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng isang tagumpay na hindi na kailangan pang isigaw. Sa mga tagapakinig na maaaring dumaranas din ng katulad na pasakit, ang kwento ni Elena ay isang paalala.
Huwag mong hayaang tukuyin ng ibang tao ang iyong halaga. Ang bawat babae ay may sariling apoy sa loob ng kanyang kusina. Isang apoy na maaaring magluto ng masarap na pagkain, ngunit maaari ring maging liwanag sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Ang utang na loob ay hindi dapat maging rason para magpaalipin, at ang pagtitiis ay may hangganan kapag ang dangal mo na ang nakataya. Tiningnan ni Elena ang bituin sa labas ng bintana. Ang gabi ay hindi na nakakatakot. Ang dilim ay naging kumot na lamang ng kanyang pahinga. Sa wakas, ang lasa ng kanyang buhay ay hindi na mapait, hindi na maalat sa luha, kundi matamis at malinamnam, tulad ng isang lutong bahay na inihanda ng may buong pagmamahal at kalayaan. Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila nagsasabing, "Malaya ka na, malaya ka na." Elena. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, natulog siya ng may ngiti sa kanyang mga labi. Alam na ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang magandang pangako.